Ating tunghayan po ang ating winner today para po sa ating What's on Your Mind. Siya po ay manggagaling dito po naman sa area ng Antipolo City. Alright. Opo. 45 years Yes. old. Dati pong mananahe at ngayon po'y nag-aalaga ng kanya pong 4 na chikiting. At ang kanya pong asawa, isa namang office assistant. Nakikinig sa atin sa radyo, 2 taon na daw ito mga kapatid. At ito nga po, kausapin natin. Maya-maya rin kaunti, si Madeline Reyes ng Kogyo in Antipolo. Ang sabi niya, off the air, kung sakali daw mapagbibigyan dito nga sa mga Happy Anonymous natin ng 2,000 piso ay para daw po ito sa mga bayarin sa graduation fees ng kanyang anak na grade 12 student. So, college na siya ngayong taon. Magkatapos mag-graduate ng grade 12. Dagdagan nga po kasi ng 2 years yan. Yung Oo. 2,000 piso po Yes. para sa pangkaraniwang pamilyang Pilipino, napakalaking tulong na po ito. Oo, ang kanya pong anak 5, 23, 18, 14, 9 at 4. Ito kaya ay may apo na kasi meron na siyang 23 anyos. Alright, si Madeline Reyes ng Kogyo, dyan po naman sa Antipolo ang ating kakausapin para po sa ating pong pa-contest this morning. Okay, girl? Good morning, Madeline. Hi, good morning sa Magandang umaga po, Madam. morning po. Ang mister niyo po ngayon nasa trabaho na? Opo, pumasok na po kanina pang mga 4:30. Ito po bang 5 anak ninyo, Miss Madeline, ay kasama niyo pa po lahat sa bahay o meron na pong may sarili ng pamilya? Kasama po po. So wala pa pong may anak dito sa kahit po May itong asawa. panganay niyo may asawa, oo. Wala pa po. Okay. So ano pong trabaho nitong panganay niyo pong anak? Ngayon po nag-call center po muna at bakasyon. Nag-call center agent po. Opo. May nakatapos po ba ng pag-aaral itong panganay niyong anak? Hindi pa po. So ongoing po siya ngayon, nasa kolehiyo siya. Nag-stop muna ngayon kasi mag-call center daw muna po para makatulong. Anong year na po siya? Second year lang po, second year, second sem natapos. Saan po nag-aaral at anong kurso? Fatima po dati siya business management. Sa Fatima University, dyan din po sa Antipolo. Opo. Oo. Tapos ito Opo. pong 18 ninyo, ang grade 12 student na pag-graduate na. Opo. Opo. At ano naman pong kukunin daw na kurso po nito? At saan mag-aaral po itong 18 years old? Mag-computer engineering po sana. Kaso lang hindi nantay pa po namin yung exam ng PUP. Wala pa pong result eh. So nag-exam po Kasi- itong anak nyo. Opo, opo. So sinusubukan po makapasok dito sa PUP para makalibre po ng Sana tuition po. fee kahit papano. Opo. Oo. Tapos meron din po kayong pinag-aaral na 14 years old at saka yung 9 years old. Opo. Sabi po dito Grade 9 po yun. grade 9 student yung 14 years old. Pero, Opo. oo. Yeah, Nanay Madeline, kayo po ay 45 anyos pa lang. 46 na po pala kasi 1979 po ako. Kinakabahan po kasi ako kaya nakalimutan Hindi ko. po, hindi na ho bale, wala hong problema. Pero ilang taong kayo nung kayo nanganak ng inyong panganay, sa inyong panganay? 21 po. 21 years old kayo. Opo. Kayo ho ba'y kasal ni mister? Apo. Opo. Dati po, saan kayo nakatira? Talaga ho bang kayo taga Antipolo? Hindi po ako taga-Antipolo, taga-Antique po ako. Tapos, nung pumunta po ako dito, parang dito na po ako nag-stay sa Antipolo. Saan niyo po nakilala si mister? Dito rin po sa Antipolo. Ano po ang trabaho po ninyo nung kayo po'y magkakilala? Nananahi po ako. At talaga pong kayo mananahi? Opo. Kasi po nag-working student ako. Mananahi na po ako. Sige po, pakikwento po ang inyong buhay. Ay, pumunta po kasi ako dito ng Maynila. Dati po nag-stay ako sa tsahin ko. Parang may nagturo po sa akin mag-ahilang. Nagturo lang po. Tapos yun po, natuto po akong magtahi. Nag-aral po ako ng panggabi. Tapos nag-working student po ako pag-araw. So Doon saan po ako natuto. Oo, Sa saan Kainta pa po yun.
Sa Antique po, ano dati po ang ginagawa ninyo? Estudyante pa po ako noon eh. Bago ako, pag-graduate ko po ng high school, nagsama na po ako dito sa tiyahin ko para po maghanap po sana ng trabaho. Ayun nga lang, wala pa ako agad napasukan. May nagturo po sa akin na magtahi. Doon po ako natuto. Kaya ayun na po yung parang pinakatrabaho ko bago ako nag-aaral. So ano natapos nyo ho high school? Hindi po, nag-college naman po ako kaso lang hanggang second year kasi lang po sa mahirap. Mahirap po kasi nang nagtatrabaho tapos nag-aral. Opo. Pero ang inyo po mga magulang sa Antique, ano pong trabaho? Magsasaka lang din po. Ilan kayo magkapatid? 5 po. Sige. So, Madeline, ito muna. Ano yung aral natin kahapon mula kay Brad Jeff? Ito po pala. Ito po, Efeso 1:19-20. Ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa ating mga nananalig sa Kanya, ang dakailang kapangyarihan ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo. Amen. Opo, sabi nga po natin, klaro ho naman dito, no, ang ating pong premyo, yan po ay kumbaga, pakonsuelo po na lamang yan. Ang importante po talaga dito ay yung mensahe. Hindi na po natin hahabaan pa ito dahil sigurado po ako, opo, klaro ho naman po yung mensahe na ibinahagi po sa ating kahapon ni Brad Jeff. Madeline, no, ikaw ba'y matagal na nakikinig sa aming programa? Radyo ba o sa television? Sa radyo lang po. Kailan ka pa nagsimula makinig? Matagal na po. Mga pandemic pa po yata, 2000, last mga dulo po ng pandemic kasi bumili po ako ng radyo. Yun nga lang, puro FM, walang AM. Yun lang po yung FM na parang may news. Kompleto na po. Kaya dun na po ako pakinig sa inyo. Na-discover mo yung aming programa? Opo, kasi wala na pong ibang balita, walang ibang mga program na puro kasi puro tugtog lang po yung FM, di ba? Sa inyo ko lang po napakinggan yung merong kumpletong na po. Madeline, ganito ha. Sa amin, ito lang sa amin hindi importante kung nakinig ka sa amin kahapon lang o last week lang. Sa amin hindi issue 'yon Ang talagang atin dito yung katapatan. Yun lang pagsasabi talaga ng katotohanan na kung ikaw kung kailan mo na-discover yung programa, kung kailan ka nagsimula, etc. etc. Yun lang po naman sa amin po dito. Sige, so ngayon nakikinig ka sa amin sa radyo, di ba? Opo, kapapatay ko lang po. Sige. Dati-rate, ano ang frequency namin? Yun nga. Di ba ngayon nasa 105 di ba ngayon 105.9 kami, di ba? Opo, 92.7 po ba 'yun? 92.3. Yon, dati. 0.3 po ba 'yun? Kasi nauusog po yung station ng radyo ko yung niya. Oo. Kasi yung ang amin kasi nga dito, hindi maitatanggi, Madeline, na maraming sumasali sa aming programa sa panghahangad na manalo ng premyo. Hindi natin itinatanggi yun, hindi natin iwinawaksi yun sa kagustuhan ng marami kasi nga sa hirap ng buhay ng tao. Naiintindihan natin yan. Kaya sa amin dito, ang pinaka-importante lang yung nagsasabi ng totoo. Kung nakinig lang ngayon lang na-discover, walang problema. Hindi mapipigil yung pagdaloy ng biyaya. Basta ang importante lang talaga ay nagsasabi ng tapat. Sige, so ngayon, ang ating premyo, Madeline, 2,000. So mabalak gamitin? Pangbayad ko po sa graduation fee ng aking mag-graduate po. Kasi 3K po siya. Kaso lang, katapusan pa po kami magsasahod. Hanggang katapusan lang rin po yung due date. Kaya pandagdag ko po. Sino itong gagraduate dito sa anak mo? Itong 9 years old o 14? Grade Yung 12. 18. Yung grade 12 po. Itong 18 anyos. Babae ito, lalaki? Opo. Lalaki ito, no? Ito yung graduating na sa senior high school. Opo, sir. Sige. So saan siya nag-aaral? Sa Pasig.
Akasa. Ba't ang layo? Kasak. Hindi sa Antipolo Kasi po nag-aaral. dun- Hindi po. Na-late po kasi siya dito sa wala po kasing strand na ng available nung nag-enroll siya Okay, dito sige. sa Oo. Malapit. Ano ba strand nito? STEM po. STEM. Sige. Ngayon, ganito, Madeline, itong 18 anyos mo na graduating, ang babayaran niya graduation fee lang? Opo, ayun lang po naman pa yung bayarin nilang sinabi na mag-prepare ng 3K for graduation fee. 3,000? Bakit 3,000? Ano ba ito, public school? Parang semi po. Hindi Semi. po- Ay, parang private na po siya. Parang private na po siya, sir. Kaso lang, mayroon po kasi silang subsidy, kaya wala rin po kaming binabayaran. Oh. Okay, sige. So maliban sa graduation Opo. fee na 3,000, parang ang mahal naman ang graduation fee, no? Para sa pangkaraniwang Ayun pamilya. Oo. Ganun na po. Maliban sa graduation fee, ano pang kailangan ng bata? Wala naman na po kasi, wala naman na sinabing kailangan magsuot ng kung ano. Ayun lang po. May mga sapatos naman pa pong available. Okay na po yun, sir. Yun na po importante yung graduation fee nila. Sige. So, kung 2,000 piso, kulang pa na 1,000. Tama na po. Siguro kasi magsasahod naman kami ng katapusan. Okay na po yun. Pandagdag ko na lang po. Oo. Itong isang anak mo na 14, anong grado nito? Grade 9 na po. Magre-recognition po nitong 26 sa Sabado po. Itong 9 anyos, anong grado nito? Grade 3 po. Grade 3 po. Nag-recognition na po sila na nung 14. Okay, sige. Opo. Tapos na po. Mga with honors naman po sa awa ng Diyos. Wow. Lahat ng mga anak mo with honors. Wow. Opo. Sige, ganito. Itong graduating mo, kailang graduation? Ang sabi po kasi is June 6 pa po. Pero yung graduation fee, kailangan na nila magbayad nitong April 30 na po yung last day ng payment. April 30, kailangan Okay. babayaran na. Sige. Ganito. Kung 3,000 piso yung kailangan mo, wala tayong problema doon dahil ngayon pa lang, meron na talagang gustong tumulong sa iyo, no? Gusto lang namin Thank you po. gusto lang namin makita itong anak mong graduating, tsaka itong lahat ng mga anak mo. Pwede bang pwede bang makakuha lang kami kung ito'y mga with honors, pwede ba makakuha lang kami ng mga picture ni naman lamang kasi Or ngayon report ngayon pa cards, lang may mga may mga gusto silang makilala at ako wala akong pinapangako ngayon pero palagay ko naman ito bang iba na nag-aaral ng mga itong iyong 14 at saka 9 sa public school ba to? Sa public school po yung aking 9 years old. Yung isa po sa private din po siya kasi po may mga subsidy kaya doon ko po siya pinasok kasi po. Ito Wala yung pa may na voucher. binabayaran. Voucher program. Ito yung may Oo. voucher program. Opo. May Okay. mga voucher po. Sige. So, ganito. Yung 3,000 piso, wala tayong problema doon. Ngayon, abangan lang namin itong mga babanggitin mo. Yung 3,000, agad namin papadala sa'yo para maibayad mo na doon sa graduation fee. Okay? Hindi po, salamat. Kaso sir, yung nag-recognition pa lang po yung grade 3 ko. Ngayong Saturday pa po yung recognition ng aking grade 9 po. Walang problema. Okay lang po yung sa grade 3 ko po muna i-send ko. Sige. So, walang problema doon sa kung kailan iyang recognition. Sige, ganito. Para meron ka man lamang panghanda kahit papaano, papadalhan ka na namin ngayon. Pauna pa lang ito, ha? Padalhan ka namin ng 5,000 piso. Salamat po, sir. Birthday pa po yung aking maliit sa 27. April 27. Panghanda na po siya. Opo. Ito yung bunso mo. Doon na lang po kami mag-celebrate. Opo. Sige. Hindi ka ba buntis ngayon? Ay, hindi na po. Hindi na po, sir. Tama na. May additional. Oo. Si Happy 11, 2,000 pesos. So, meron siya 7,000. Yes. Salamat. Oo. Salamat Pa-birthday po. doon sa kanyang anak Pa-birthday na dun bunso. sa anak, April 27 next week. Sige. Oo. So, ngayon, eto ha. Thank you po. Ang mag-aambag-ambagan para sa iyo, no, sa 5,000 piso mo, si Happy Dabawenyo, si Happy Golfer, si Happy K, si Happy Kabalen, at saka si Happy Lucky. Okay, plus 2,000 galing dito kay Happy 11, tama? Yes. Okay, sige. So meron ka ng 7,000 pesos.
Thank you po, sir. Talaga, maraming salamat. Mm. Napabayaran na po namin yung aming graduation fee. Oo, basta ang atin lang dito, ang amin lang gusto talaga sa aming mga nakakapanayam, yung katapatan lang. Yung pagsasabi lang ng totoo, Opo. doon lang tayo sasandal dahil ang ating samahan ay hango sa tiwala. Yan, okay? Opo. Sige. Salamat po. Madeline, hindi sa amin galing ito. Magpasalamat ka dito sa mga nakikinig sa atin na inaabangan lang ang mga tulad mo na naghihintay ng biyaya dahil mayroong pupuntahan talaga itong mga biyayang ito na kinakailangan sa mga tulad mo dahil nga ito'y pag-aaral ng iyong mga anak. Okay, sige, go. Opo. Maraming salamat po sa lahat ng mga Happy Anonymous na handang tumulong sa mga mahihirap na araw-araw na. Sorry po. Araw-araw na hindi po nagsasawang magtulong sa lahat ng mahirap. Pasensya na po, sir. Diyos na lang din po bahalang magbalik at magbigay sa inyo ng biyaya at mahabang buhay pa po para sa kanila. Marami pa po sila sanang matulungan. Salamat po, lalo na po sa inyo, Sir Ted, Didi Chacha. Naku, wag po sa amin. Kami Pastor po'y, Deb po. opo, kami po'y daluyan lang ng tulong pero yan po ay galing talaga sa mga Happy Anonymous natin. Opo. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Nanay Madeline, Yes. kasi kayo'y nagsasakripisyo, nagpapagal, kayo'y naghihirap, no? At ang inyo pong trabaho'y marangal para po sa inyong mga anak. Amen. Okay? Sige. Po. Amen. Sige, so Salamat po, Sir Ted. hindi pa tayo tapos, ha? Hindi pa tayo tapos. Yes, simula pa lang ng ugnayan. Papadala namin sa iyo itong 7,000 at pagkatapos niyan, muli kaming tatawag kung kinakailangan. But meantime, Salamat po. ikumusta mo sa iyong buong pamilya at sa iyong mister na ngayon nga ay nasa trabaho at patuloy na nagtatrabaho at nagsisikap para sa kanyang mga anak. Salamat na marami, Madeline. Salamat sa iyong tiwala sa Salamat aming din po, Sir programa. Ted. Thank you.